Ikaw, Juan, ay propeta, sinugo upang manguna sa manunubos ng sala. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikaw ng araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala man lamang sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Paglakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat? Naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudiya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na suma sa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magpagpalang araw po niya lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno at ang ating pintakasin na si San Juan Bautista. Pakisabi sa katabi mo, Happy Fiesta. Parang hindi marinig eh. Malakas. Happy Fiesta. Ngayon ay piyesta nating tunay sa ating parokya sapagkat ang atin pong parokya ay parokya ni San Juan Bautista, ang propeta na nangunguna sa daan ng ating Panginoon. Pero dahil po ito ay basilika ng Poong Hesus Nazareno at kilala siya, Quiapo Church ay Poong Hesus Nazareno, ang pinaka-piyesta ng parokya ay piyesta ni San Juan Bautista. Dahil po ang titulo ng ating
parokya. Pero, hindi po yan na maimportante, mahalaga po ay na tayo ay napokus sa ating Panginoong Hesus sapagkat ang ating propeta na si San Juan Bautista, siya naman ang naghahanda sa daan ng ating Panginoon. Tingnan muna natin ang pangalan na Juan. Dahil sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 57 hanggang 6 at 80, ang pinag-usapan dito ay tungkol sa pangalan na ibibigay sa pangalan ni Elizabeth at ni Sikaria. Unahin po natin ang pangalan ni Elizabeth. Elizabeth, ang ibig sabihin dito, ang bahay ng Diyos. Beth ay bahay. Ang Elisa ay mula sa El, Diyos. Ang pangalan naman ng Sakaria ay Yahweh, hindi nakalimot si Yahweh. Ibig sabihin na kalaala lagi ang Diyos. Ngayon, nagkaroon ng kapanganakan itong matatanda na si Sakaria at si Elizabeth doon sa kaburlang bayan ng malapit sa Jerusalem. Ang tawag po dito ay yung En-Karem. Kapag kayo po pumunta doon sa Holy Land, dapat sabihin niyo sa En-Karem. At yun po, mayroon pong malaking magandang chapel doon, napaganda. Huwag kayong pupunta doon, hindi po yan ang original. Ang original ay nasa ibaba na halos pinabayaan na nagawa ng bato. Doon po kayo pupunta, doon po pinanganak si San Juan Bautista. Punta tayo kay San Juan Bautista. Ano po ang pangalan na Juan? Kasi kung minsan, ang mga pamilya magbigay ng kanilang anak ng pangalan na may Juan and only. Pero ang Juan, saan ba galing yan? Juan ay mula sa salitang Espanyol na nasalin po sa English na John. Pero ito ay mula sa Latin na Johannes, na mula din sa Griego na Juanes. Pero ang tunay na pangalan ni Juan Bautista sa Hebreo po sila, sa Israel po, ay Yohanan. Dalawa po yan, Yoh at Hanan. Ang Yo ay Yahweh, at ito po ang ating Panginoong Diyos, Exodus chapter 3, verse 14, at Hanan, mabiyaya. Ibig sabihin, ang Diyos ay mabiyaya. Dahil itong matanda na si Elizabeth Sakaria, matagal na po sila nag-antay na magkaroon ng anak, at nagkataon na dahil si Sakaria ay nag-alay ng kamanyang susunugin sa templo at napakita sa kanyang anghel Gabriel, at doon ay anunsyo na magkaroon sila ng anak. Siyempre, hindi maniwala si Sakaria, kaya hindi siya makapagsalita. Ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 57, dahil hindi siya makapagsalita, sabi ni Elizabeth, ang pangalan niya ay hindi Sakaria Jr. Ang pangalan niya ay dapat Yohanan, o sa ating salita, Juan. Kaya hinudyatan nila si Sakaria, ano bang ipangalan? Sinulat niya, ang pangalan niya ay Juan. Ang pangalan ni Juan, dahil siya ay Diyos, ang tunay na kahulugan ay Diyos na mabiyaya, si Juan Bautista ay biyaya. Hindi lang po siya biyaya sa kanyang pamilya, biyaya siya sa bayan ng Israel. At hindi lang po sa bayan ng Israel, siya biyaya ng buong mundo, sapagkat siya ang naghahanda ng ating Panginoong Hesus Nazareno upang magkaroon ng pagbabago ang lahat ng tao. At ginawa niya ay kanya pong tinipon ang lahat ng tao. Kaiba po ang kanyang buhay, ay hindi po siya sagana sa buhay. Ang kanyang nakasuot na damit ay kaiba, simple lang. At ang kanyang kinakain ay simple lang, ay pulot-putyukan lang. At ang kanyang protein ay mula pa sa mga iba't ibang mga insekto. Kaya napakasimple sa kanya,
maniwala ang tao sa Kanya at ang Kanyang paraan ay pagbibinyag. Kasi mayroon pong iba't ibang klaseng pagbibinyag. Pasakop, maging membro sa ganito at ganyan at pagbabago. Ang ginawa ni San Juan Bautista yung pangatlo, ang tungkol sa pagbabago. Nagbinyag siya sa tubig upang magkaroon ng pagbabago. At kailangan yung pagbabago upang mapaghandaan ang daan ng ating Panginoon. At nagkataon ng ating Jesus na sarili mismo ay nabinyagan at nakita niya, lumaba ang Espiritu Santo at sinasabi niya, ikaw ang kordero ng Diyos. At ang mga disipulo ni Juan Bautista ay sumunod na rin sa ating Panginoong Jesus Nazareno sapagkat yun na ang simula ng Bagong Testamento. Si San Juan Bautista ang nag-ugnay ng lumang tipan sa bagong tipan at ang bagong tipan ay ang kaligtasan nating lahat na ibig sabihin mahalaga po si San Juan Bautista sapagkat ang kanyang kapanganakan ay kapanganakan ng ating kaligtasan. Kaya kung makita ninyo, dalawang pagkakataon po tayo nagkaroon ng kapistahan ni San Juan Bautista, ang kanyang kapanganakan at ang kanyang kamatayan. Karamihan sa mga santo ay tungkol sa kamatayan. Pero si San Juan Bautista, gaya ng ating Pong Hesus Nazareno at saka ng mahal na Birhen Maria, ay dalawa ang piyesta, yung kapanganakan. At ngayon, ang piyesta ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Bakit po yung iba naghagis ng tubig? Wala pong kahulugan yung paghagis ng tubig. Yan po ay tinatawag na gawa-gawa lang ng mga mapamahiin na tao. Pero ang tunay na kahulugan ng binyag ni San Juan Bautista ay binyag ng pagbabago. Sa salita ng mga Hebreo, ang pagbabago ay tsumha. Ibig sabihin, babalik sa Diyos. At yun ang sinasabi ni San Juan Bautista, babalik tayo sa Diyos upang tayo'y mapasa Kanya. Yung mga gustong babalik sa Diyos, pumalakpakan ang malakas, magbago tayo, babalik tayo sa Diyos upang Diyos ay siyang muno sa ating buhay. Yan ang hinahanda ni San Juan Bautista. Naway, ang ating mga puso ay masentro sa Panginoon ngayong kapistahan ni San Juan Bautista. Amen? Purihin natin ang Diyos.